elections. Philippines aims to achieve The voting is under. We live in a democracy. Without a problem. We have regular elections. We have it all. Except that is it the government of people? Napansin mo ba, marami pa ring mga Pilipino ang nananahimik na lang sa harap ng mga mabigat na isyong panlipunan. Oo nga. Pero bakit parang matagal na natin itong dala? Hindi ba may pinanggagalingan ito? Noong panahon ng pananakop ng mga Espanyol, tinitignan ng ating mga katutubong Pilipino bilang passive subjects. Silang tila mga taong sumusunod lamang sa mga utos at wala gaanong partisipasyon sa pamahalaan. Limitado ang kanilang karapatan at hindi sila hinihikayat na magtanong o kumontra. Ito ay nag-iwan ng malalim na marka sa ating lipunan. Unti-unti nitong hinubog ang kaisipan ng maraming Pilipino kung saan masunurin sila kahit gaano kaapektado ang bawat buhay ng mga mamamayan. Dahil dito, nasanay ang marami sa pagsunod at umayon na lamang sa mga desisyon ng otoridad sa lipunan. Sa paglipas ng panahon, nagbago na ang sistema. Pero may mga ugali at pananaw pa rin na naiwan. Isa na dito, ang pagiging tahimik o hindi pakikilahok sa mga isyong panlipunan. Iba pang malinaw na halimbawa ay ang pagiging bulag na tagapagsunod lamang sa kanilang ibinoto kahit na ang mga desisyon at patakaran ng gobyerno ay direktang nakakaapekto sa kanilang buhay at komunidad. At sa talamak na kaso ng korupsyon sa bansang ito, napipilitan ng mga tao na sundin ang pamumuno ng mga kandidato, mapasalot man o hindi. Ngunit mahalagang tandaan ng demokrasya ay hindi lamang tungkol sa pagboto tuwing eleksyon, ito ay tungkol rin sa aktibong pakikilahok ng mamamayan sa usapin ng ating lipunan. Kapag nananatiling tahimik ang mga mamamayan, mas magiging madali ang mga maling gawain at abusadong pamamahala na magpatuloy. Kaya mahalagang maging mulat ang bawat Pilipino. Ang pagiging mulat ay nangangahulugang pag-unawa sa mga isyu ng lipunan, pag-alam sa katotohanan, at pagkakaroon ng lakas ng loob na magpahayag ng sariling opinyon. Ang kabataan ay may malaking papel sa pagbabago ng lipunan sa pamagitan ng tamang impormasyon, kritikal na pag-iisip, at pakikilahok sa mga usaping panlipunan, nagiging mas matibay ang demokrasya. Hindi kailangan maging politiko para magkaroon ng boses. Simpleng pakikinig, pag-aaral ng mga issue, at pagbabahagi ng kaalaman sa iba, nagsisimula ang pagbabago. Dahil ang tunay na pagbabago sa lipunan ay nagsisimula sa mamamayang may kamalayan at may lakas ng loob na makilahok. Ayon sa UNESCO, Philippine Institute for Development Studies, maaaring hinubog tayo ng kasaysayan, ngunit hindi tayo nito tinakdaan sapagkat ang isang mulat at aktibong mamamayan ang tunay na pundasyon ng matibay na demokrasya.